So now, let's talk about Alfred Adler's style of life. Pag narinig natin yung style of life, ang concept nito para kay Adler, ito yung law of movement ng isang tao. Hindi lang ito basta ugali, ito yung logic mo kung paano mo hinahandle ang buhay. Kumbaga parang compass, heto ang sitwasyon, doon ako pupunta. Kasi yun ang aking principle sa aking mind. Nandito ang situation, doon ako pupunta. Dahil yun ang pinaka-logic ko kapag may hinaharap na ganong klaseng sitwasyon. Kaya ito yung tinatawag natin na blueprint. Nabubuo ito sa edad na 4 to 5 years old. At kapag nabuo na, ito na ang nagiging lens mo sa lahat ng bagay, whether work, friendship, or love. So kaya nga tinawag na style of life. So ang style of life mo, unique at stable, parang fingerprint. Walang dalawang tao ang may eksakto at parehong style of life. So pag binabanggit ang psychosexual theory, ang naaalala natin si Sigmund Freud. Kapag sinasabi ang id, ego, superego, Sigmund Freud yan. Pero kapag style of life, si Adler ang tinutukoy natin. Style of life, kung paano ka kumilos. Bakit ba tayo gumagawa ng sarili nating style of life? Binanggit ko na to doon sa huling video clip dahil sa inferiority feelings natin. Kaya ako ginagawa ang bagay na 'to kasi I feel small. Kaya ako ginagawa ang bagay na 'to kasi parang tingin ko kulang ako. So, ito ang style of life ko dahil ito ang aking inferiority. O kaya naman, sandali, ayoko kasi mapansin nila yung minus ko eh. Yung minus ko pagdating sa aking skin. Yung minus ko pagdating sa aking sakit. Yung minus ko pagdating sa aking height. So gumagawa ko ng paraan para maging plus. So sige, tawagin niyo na ako na hindi ako matangkad, pero meron akong magandang skill. Sabihan niyo na ako na hindi maganda ang kulay ng balat ko. Pero papansinin niyo ako dahil sa kakaibang skill ko. And siyempre, para ma-overcome yung feelings of inferiority, siyempre compensation. Para mapagtakpan mo yung mga minus, gagawa ka ng mga plus sa personality mo. And well, paano mo mararating yon? Para marating mo yung goal na yon, kailangan mo ng creative power. Ito na yung highlight, creative power. Kaya mong gumawa ng mga bagay. Isipin mo at mangyayari. Ito yung nagsasabi sa'yo na hindi tayo biktima ng past, unlike yung sabi ni Freud. Para kay Adler, tayo ang may hawak ng brush kung paano natin pipinturahan ang buhay natin. We are in control. Pag pinag-uusapan ng style of life ni Alfred Adler, meron tayong apat na dapat tandaan.